Ayan. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Hallelujah. Tuloy po natin sambahin ang ating Panginoon sa hapon ito. Tuloy po natin panghawakan ang kanyang mga pangako ngayon po 2025. Mga pangako
tunay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay at tunay na naganap na ang ibang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Sa'yo ang puso ko nag-iisa, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailanman aking kapayapaan. Pangako niyo
pong tagapagsalita sa gabi ito, Diyos. Tuloy mo po siya pangunahan at tuloy ka namin mapapurihan sa amin pong mga gagawin sa gabi ito. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Maging sa mga online po, magandang gabi po sa inyo. Narinig naman po ako. Sige. Ito po ang paunang prayer meeting for 2025. Sige. Gaya nga ng lagi kong ang encouragement na kung meron mang paghahandang kailangan talaga ay ang paghahandang spiritual. Dahil ito ang tunay, ito yung totoo. The spiritual thing. Sige, tayo po ay manalangin muna bago tayo po mag-aral ng salita ng Panginoon. Maikli lamang po itong aking ibabahagi, pero ito po ay mamaya po i-discuss ko po ito sa inyo at kung ano po ang kahalagahan po nito as a word of God for us. Iwo tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami ay nagpapasalamat. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na mapagbulig-bulahin namin ang mga salita mo, salitang nibibigay sa amin ng kalakasan, salitang Panginoon Jesus na tumutulong sa amin tumayo, Panginoon, sa anumang hamon ng buhay, Panginoon. Salamat, O God, na sa mga bagay na pinasimulan mo sa amin, patuloy ka na nararanasan namin yung pagsama mo. We believe, Lord, hanggang matapos ito, hanggang sa muli niyong pagbabalik, Panginoon, hindi na kami mawawalay sa pagsama niyo, Panginoon. Salamat na marami, O Holy Spirit. Sa inyo po galing ang karunungan, hindi po namin maintindihan, hindi po namin maunawaan ang kaisipan at ang laman ng puso ng Diyos. Ibang banal na Espiritu, ikaw ang magpaunawa sa bawat isa sa amin. Ito po ang kaya we invite understanding, Lord, Spirit of understanding, Spirit of knowledge, Spirit of wisdom tonight, Father God. Ayaw mo maunawaan namin, maging simple, pero po, Panginoon, makapangyarihan ang magiging mensahe ng mga gabi. Praise your name in Jesus' name. Amen and amen. Maikli lamang po ito. Ating pag-uusapan. Sige po, open your Bible sa 2 Kings chapter 20. Ang lesson po natin dito is from the life of Hezekiah. Amen. 2 Kings po, chapter 20, verse 1 to 11. By the way, meron na po ba kayong mga word of God na dineclare nyo for this 2025? Kung wala pa po, lugi kayo. Kung wala po 2 Kings po, 2 Kings chapter 20, verse 1 to 11 tayo. Okay? Kung wala pa po kayo, kung may nakikinig man online, kung wala pa po kayong dineclare na word of God for this 2025, lugi po kayo. Lugi po kayo, sapagkat mararanasan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kung marami kayong inipong salita for this 2025, mas maraming pagkilos ang mararanasan niyo sa Diyos. Eh kung wala, o di, kita tayo next year. Sige po, basahin po natin. Nung nagkasakit po si Hezekiah, napakarami pong karunungan, napakarami pong hindi po natin siya kayang patuyuan ng karunungan itong kwento pong ito, itong kaganapan na ito. And kung ano naman po ang ipinagkatiwala ng Panginoon, doon po tayo mag-aaral. Okay po? Sige, basahin ko lang po ano. In those days, Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." Napakatindi, no? Diyan pa kayo? Sundan nyo na lang po ako dito. As we go along, i-explain ko na lang po kung ano po yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Sige po.
Sabi po dito, si Hezekiah daw po ay... Ayun. Good evening po. Sige. Sabi po dito sa ating binasa, si Hezekiah daw po ay nagkasakit at malapit na po mamatay. Okay? And Isaiah the prophet, ang propeta po ng Diyos ay nagpapahayag po, nagpapadala ng salita po ng Diyos. Okay? So imagine niyo po, and Isaiah prophet, son of Amos, went to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." Sa kadami-dami naman pong matatanggap na salita mula sa Diyos, ito po yung matatanggap mo. Magpaalam ka na dahil mamamatay ka na. Sino po gustong makarinig ng gano'n mula sa Diyos? Nung nagkasakit po si Hezekiah, nagpadala po ng propeta ang Diyos, sabihin mo kay Isaiah, kay Hezekiah, magpaalam na siya. Set everything in order dahil mamamatay na siya. Grabe po, mensahe, ano po. Tapos ang sabi po, nung narinig po ni Hezekiah yun, sa verse 2, then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying. So ano po nangyayari? Nung na-receive po ni Hezekiah itong mensahe mula sa Diyos, siya po ay nag-face the wall and pray. Okay pa kayo? Nandiyan ba kayo? Tapos ito po yung sabi niya. Saludo po ako. Saludong pabaliktad po ako kay Hezekiah sa kanyang sinabi sa verse 3. Basahin po natin, ano? Andiyan po kayo. Gusto kong makita niyo po itong sinabi ni Hezekiah. At i-evaluate natin yung ating sarili. Ganito ba kayo manalangin? Ganito ba yung sinasabi natin sa Panginoon? Sabi po ni Hezekiah, verse 2 no? Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, nung na-receive niya po yung mensahe ng Diyos, siya po ay nag-face the wall at nanalangin at sabi niya sa Diyos, "Remember now, O Lord," sabi po ni Hezekiah, "I pray how I walk before you in truth and with loyal heart, and have done what was right, what was good in your sight." And Hezekiah wept bitterly. Sino na po ang nanalangin ng ganon? Nasa gitna po ng mga pagsubok ng buhay mo, sa mga testing ng buhay mo, haharap ka sa Diyos at mananalangin, "O Diyos, alalahanin mo naman yung aking katapatan sa iyo. Alalahanin mo naman kung paano ako nabuhay alang-alang sa iyo." Wow! Sabi ko nga sa inyo, saludo akong pabaliktad. Kasi, kung titignan po ninyo, tignan po natin. It's as if Hezekiah is saying, "Lord, alalahanin mo naman ako kung paano ako naging perfect sa harapan mo." Pwede mo bang sabihin niyo yun sa Panginoon, sa Diyos? Na parang, "Lord, meron kang prayer, petition, meron kang supplication sa Diyos, meron kang matinding panalangin sa Diyos, tas haharap ka sa Diyos, Lord, alalahanin mo naman ako kung paano ako naglingkod sa church. Alalahanin mo naman, Lord, kung paano ako nagpatuloy sa gawain mo. Every Thursday nandun ako, Lord. Every Bible study nandun ako. Every gawain, naglilingkod ako." Pwede po bang inyong ipaalala sa Diyos yun at yun ang gawin ng Diyos na dahilan para po kayo ay sagutin? Andiyan po kayo? Amen. Baka sagutin kayo ng Diyos. "Ay, yan ba na? Gusto mong alalahanin ko? Yung pumunta ka ng gawain na napipilitan ka lang, yun ba gusto mong gawin na alalahanin ko? Yung paglilingkod mo ba na minsan nagre-reklamo ka, yun ba yung gusto mong alalahanin ko, anak?" At sabi ko nga sa inyo, saludo akong pabaliktad. Kasi ang hinirap ni Hezekiah, alalahanin mo naman, Lord, yung aking accomplishments. Which is today, kapatid, wala po tayong ipagmamayabang sa Diyos. Imagine niyo po, ako po nalingkod ng Panginoon. Minsan napapagod ka rin. At nasasabi mo rin sa Lord, "Lord, pagod na yata ako." Yun ba yung gusto mong ipaalala sa Diyos? Gusto niyo po bang sagutin kayo ng Diyos base sa inyong mga nagawa? Andiyan pa po kayo. Amen. Anak, gusto mo bang alalahanin ko yung buhay mo? Kung paano talaga namang kinontra mo ako sa buhay mo nung wala pa ako sa iyo. Kung paano nanira ka. Kung paano nanakit ka ng mga taong walang kamalay-malay, yun ba gusto mong ipaalala sa akin, anak? Para sagutin ko yung panalangin mo. Sa akin po, sabi ko nga sa inyo,
wala po akong gustong ipaalala sa Diyos patungkol sa akin. Kasi kung aalalahanin ng Diyos ang buhay ko, ano po ang matatanggap ko sa Diyos? Nandiyan ba kayo? Amen. Sino pong pinanganak na mabait sa inyo? Meron po ba? May pinanganak po bang mabait sa inyo? Lahat po tayo may imperfection. Lahat po tayo may kakulangan sa Diyos. Lahat tayo may pagkakamali sa harapan ng Diyos. Tapos yung ngayon ang ipapaalala mo sa Diyos? O Diyos, alalahanin mo naman ang nakaraang buhay ko. Hindi po siguro. Even God, napakaganda po yung gentle rebuke ng Panginoon. Itinama niya po si Hezekiah. Inilinya po ng Diyos si Hezekiah sa katotohanan kung bakit kita sasagutin. Bakit ko sasagutin ang panalangin mo? Hindi dahil sa'yo. Sino pong may gusto nun? Nasasagutin ka ng Diyos hindi dahil sa'yo, kundi ang dahilan, mas matinding dahilan, at yun ay dahil sa Kanya. Gusto ko yan. Nandyan po kayo? So sabi po ni Hezekiah, "Remember now, O Lord, I pray, and I have walked before you in truth and with loyal heart, and have done what was good in your sight." And Hezekiah wept bitterly. Oh, wala po akong pwedeng ipaalala sa Diyos. Kayo po meron? Usap naman tayo na lang eh. Pag sa panalangin po ninyo, meron po ba kayong pwedeng ipaalala sa Diyos? Lord, sagutin mo naman yung panalangin ko kasi ang galing-galing ko sa church. Pwede po kaya yun? Lord, alalahanin mo naman yung aking panalangin kasi yung buhay ko talagang isinuko na sa inyo. Pero pagka may ibang gawain mas mahalaga, tatalikuran mo ang simbahan. Ilang beses po natin tumalikod sa Panginoon. Kahit ako po ay ginagamit na ng Lord noon. Pag halimbawa mas mahalaga, Lord, mamaya na. Pass muna tayo, doon muna ako. Yun po ba yung mga ipapaalala po natin sa Diyos? Ang sagot po ng Panginoon, ito po, 3 bagay lamang po ang gusto kong i-share sa inyo. No? Sana po, ito po yung makasama ko kayo. By God's grace, makasama ko po kayo. Nasasalubungin or itong whole 2025 maging aware po tayo yung kalakaran patungkol sa pagsagot ng Diyos sa buhay natin, no? Okay po? Sabi po ng Diyos, tatlong bagay lang. Pakaganda. 1 to 11 lang naman po tayo. 2 Kings chapter 20 verse 1 to 11. Ang sabi po sa verse 4, "Then it happened," basahin ko lang yung end ng verse 3. "And Hezekiah wept bitterly." Okay po? Lord, alalahanin mo ako. After nun, siya po ay umiyak ng mapait. Sino na po ang umabot na sa puntong talagang mahagulgul na sa panalangin sa inyo? Amen. Amen? Alam niyo, i-explain ko po sa inyo. Sabi nga, hindi ko po nalimutan ko po yung verse na yung tears po ninyo bilang ng Diyos yun. Bilang po ng Diyos yung ating mga luha. Ganun kayo kahalaga. Sige po, basahin po natin. Verse 4. "Then it happened before Isaiah had gone out into the middle court, that the word of God came to him saying," eto na! Nung nananangin na po si Hezekiah, si Isaiah, prophet Isaiah, bumalik po siya, pinabalik. Ano po ang daladala niya ngayong pabalik? Verse 5. "Return and tell to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you on the 3rd day, you shall go up to the house of the Lord." Sabi po ng Panginoon, Isaiah, bumalik ka kay Hezekiah. Ano po ang pinagbago? Paano po nagbago ang isip ng Diyos? Dahil inaalala po ng Diyos yung pamumuhay ni Hezekiah? Hindi po. Hindi po mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, Isaiah, bumalik ka. Wow! Grabe. Gusto ko ng mayakap ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, Isaiah, bumalik ka. Sabi niya, sabihin mo kay Hezekiah, narinig ko yung panalangin niya at nakita ko yung iyak niya. Grabe, ano? Alam niyo po mga kapatid, bakit po may puwang sa puso ng Diyos ang panalangin at pag-iyak sa panalangin? Kasi yung panalangin po, ito po yung nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagdedepende sa Diyos. Lagi pong may puwang. Ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos.
Imagine mo, may kaya akong gawin, pero never kang lumapit sa akin. Ano siyang tingin ko sa'yo? May yabang naman ito. Nandiyan pa kayo? Amen. Halimbawa, tayo, magkaibigan tayo. Gusto kong tumulong sa'yo. May kaya akong gawin, pero never kang lumapit sa akin. Anong tingin ko sa'yo? Yabang naman. Pero kung ikaw lumapit ka sa akin, humingi ka ng tulong, mid-matching iyak pa. It shows humility and dependence. Sa Diyos po, mga kapatid, hindi binabaliwala ang Panginoon ng Panginoon ang pananalangin. Even yung mga luha natin sa panalangin. Sapagkat yun ay dumisimbolo ng pagpapakumbaba mo sa Diyos. Kung maalala niyo po sa Kebiyawan na pag-usapan po natin, ang pagpapakumbaba sa Diyos, may puwang sa puso ng Diyos. Okay po? Natandaan niyo po sana yan. Ang pagpapakumbaba sa Diyos, laging may puwang sa puso ng Diyos. Kagapakaganda, na? Inalala po ba ng Diyos yung ginawa ni Hezekiah? Hindi po. Baka wala pong matanggap si Hezekiah kung alalahanin ng Diyos yung sinasabi ni Hezekiah. Sabi ng Diyos kay Isaiah, bumalik ka, sabi niya. Siguro, no? Na-imagine ko po si Isaiah, ay, bakit? Nasabi mo na eh. Bumalik ka. Narinig ko yung panalangin niya. Nakita ko yung luha niya. Ang sarap po, no? Gusto sa iyo. Nakuha sa iyo. Okay po. Nakita po natin. Sige po. Tuloy po natin. Verse 6. Number 1 po natin matututunan. Kanina yung sinabi ko sa inyo, in the presence of God, humility, merong laging puwang sa puso ng Diyos. At ang humility, a display of humility, nagmumula yan sa panalangin. At dahil sa sidhi ng panalangin mo, minsan tayo po ay lumuluha. Laging may puwang yun sa puso ng Diyos. Hindi babaliwalain ng Diyos yun. Sana po tandaan niyo yun. Hindi babaliwalain ng Diyos yun. Okay? Madrama po ba tayo for 2025? Hindi ba? Verse 6 mo na, verse 6. Ito na po yung dahilan. Ito na po. Ang dahilan kung bakit nagbago ang hingip ng hangin dahil sa panalangin at pagluha, a display of humility before the Lord. Ito na po yung sinabi ng Panginoon. Ito po yung katotohanan kung bakit sasagutin niya ngayon si Hezekiah. I remember po, ito po yung prayer ni Pastor Chito. Nung kanya pong nag-50-50 po yata siya, ito po yung kanyang nabanggit, Lord, the prayer of Hezekiah, give me more 15 years. Maalala niyo po ba yan? 15 years. Kaya po, September po yata yun, pang 15 years ko, sabi niya, kinakabahan ako, 15 years ko na. Pwede namang dumingi pa ulit ng another 15 years, wala naman po problema. Pero yun po, naalala ko po si Pastor Chito, pang 15 years ko na, sabi niya. Tignan natin kung anong kalooban ng Panginoon. Pero ready na ako, sabi po ni Pastor Chito. Naalala ko lang po si Pastor Chito. Sige po, tignan po natin. Verse 6, sabi po ng Panginoon, and I will add to your days 15 years. Okay po? Sa unang mensahe, sabihin mo kay Hezekiah, mamamatay na siya. Hindi na siya mabubuhay. Nabago po yung mensahe. Sabihin mo kay Hezekiah, natagdagan ko siya ng 15 years. 15 years. Okay po? Tingnan natin. And I will add the days to your days, 15 years. I will deliver you in this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. Ito na po yung dahilan ng Diyos. For my own sake, and for the sake of my servant David. Mahalaga po yan. Andiyan po kayo. Ito po, makaka-relate po tayo dito. Pag nakita niyo po ang totoong dahilan, bakit kayo katutugunan ng Diyos, mawawala po yung burden sa puso ninyo at kayo po ay magkakaroon ng buhay ng pag-asa mula sa Diyos sa ating po, especially sa ating pananalangin. Sabi po niya, basahin ko lang po, and I will add to you 15 years, I will deliver you in the city of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake, sabi ng Diyos. Para sa kapakanan ko, sabi ng Diyos. At sa ano ba? For the sake of my servant David. Dalawang bagay kung bakit kayo tatugunan ng Diyos sa inyong mga panalangin. For the sake of His name, and for the sake of His servant David. Ano po ang kinalaman natin kay David? Okay. Pero alam niyo po, mas maganda po yung ating pong katatayuan kaysa kay King David. Pakinggan mo ninyo,
Para sa kapakanan ng pangalan ko, sasagutin kita. Sabi ng Diyos. Good news po ba yun sa inyo? I-explain ko po ito sa inyo. Tayo po, ang sabi po ng 2 Timothy 2:13, pag binuksan niyo po yun, kahit na hindi ka tapat, mananatili akong tapat, hindi ko pwedeng talikuran kung sino ako. Isipin niyo po yan. Even though you are faithless, sabi ng Panginoon, I will remain faithful. I cannot deny who am I. Ganun po ang ibig sabihin nun. So, mga kapatid, kahit man tayo, marami tayong imperfection, which is true. Marami tayong shortcomings, mas true yan. Pero ang Diyos, sabi ng Diyos, sasagutin ko na, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kung sino ako. Tapat ako sa buhay ko. Nandiyan po kaya? Sino may gustong ganun sa pagkasagot ng Diyos? Sasagutin kita, hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait ako. Yun ang totoo, yun ang sinasabi ng Diyos. Sasagutin kita, hindi dahil perfect ka, kundi perfect ako, sabi ng Diyos. Yun bang, as if God is saying to Hezekiah, sasagutin kita, hindi dahil sa iyong lifestyle. Sasagutin kita, dahil sa aking katapatan. So, entitled po bang bawat isa kung ang gagamitin ng Diyos na pagsagot ay katapatan ng Diyos? Amen tayo. Amen. Amen po tayo. Yun naman ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Tama po ba? Kasi, wala naman po siguro nag-iisip na sinagot ako ng Diyos dahil perfect ako. Meron po kayo nag-iisip sa bawat isa sa atin? O, tingnan natin yung prayer item ko. Ito, sinagot ako ng Diyos dito dahil perfect ako. Walang mali sa aking mga ginagawa. Meron po ba? Wala po. Pero ang dahilan ng Diyos, sasagutin ko lahat yan dahil tapat ako sa buhay mo. For His sake. Yun ang sinabi mo niya. And I will defend this city for my own sake, sabi ng Diyos. Dahil sa kapakanan ng pangalan ko, sasagutin kita. Sarap po. Grabe. Ewan ko kung na-absorb niyo po. Pangalawa pong dahilan kung bakit sasagutin ng Panginoon, and for the sake of my servant David. Ano mong ginalaman ni David? Sapagkat ang Diyos po ay nangako kay King David na ang kanya pong lahi, ang kanya pong magiging mga anak, magiging tapat ang Diyos sa kanila. So for the sake, para bang ganito, yung lagi kong example, halimbawa po ay nangako ako kay Kuya Bob, yung magiging apo mo sa tuhod, pag nagkita kami in the future, pagpapalain ko siya. So hindi na mahalaga kung anong itsura yung magiging anak niya ay apo niya sa tuhod. Ang mahalaga dito, yung binitawan ko kay Kuya Bob. Ang basis ng aking pagpapala, hindi magmumula doon sa apo niya sa tuhod, kundi magmumula sa binitawan kong pangako kay Kuya Bob. So it's between me and Kuya Bob. Kaya nga din dito, for the sake of my servant David, for between God and David. Eh, kaling na po niyo yung ex-Hezekiah si David. Nasusundan po natin? Sa atin po, mas maganda po yung claim natin. Alam niyo po yun? Yung claim natin. For the sake of Jesus Christ. Kasi po, ano po ang sabi po doon? Sa 2 Corinthians 1:20, basahin ko lang, 2 Corinthians, pwede bang sa 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. Malapit na po tayo matapos. Naiinim na yung agad kayo eh. Bilis yung mga mainip. Kinikilig pa lang ako sa mga word ng Lord. 2 Corinthians verse 1:20. Basahin po natin. Hindi na po bago ito. Napakinggan niyo na po ito. Pakibasa po. For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Ano pong translation niyan? New King James. So, ang sinasabi po dyan, yung in Him po is in Jesus Christ. Okay po? Babasahin mo muli ha. Papatatan ko po yung in Him, in Jesus Christ. For all the promises of God in Him, in Jesus Christ are yes, and in Him, in Jesus Christ, amen, to the glory of God through us. So, tignan niyo po sa Tagalog. Ang ganda po sa Tagalog niyan. Sapagkat gaano man kadami ang pangako ng Diyos, ito ay oo kay Kristo. Nandiyan po kaya?
Eh ngayon, nasa inyo na si Jesus Christ. Kaya lahat na po ng pangako ng Diyos ay oo sa inyong buhay. Andiyan pa kayo? Hindi po yung gusto mo ha, pangako po ang pinag-uusapan. Baka po ma-mix up po natin at sabihin, lahat ng gusto ko ay oo dahil nasa akin na si Yesu Cristo. Hindi po yun ang sinabi ng Biblia. Lahat ng pangako ng Diyos. Yun ay oo na sa buhay mo kasi po bakit? Nasa iyo na si Yesu Cristo. So ito po, dalawang bagay kung bakit kayo sasagutin ng Diyos. For the sake of His name, dahil tapat siyang Diyos sa buhay ninyo, and for the sake of Jesus Christ na nasa inyo. Kaya gagawin ng Diyos yun. Ito po yung aming pong year verse for 2025 as a family. For the sake of His name, for the sake of Jesus Christ who is in us, God will do it. Ganda, no? Hindi po ba nagaganda? Ano pong gusto niyong i-declare natin? Ano pong gusto niyo i-declare natin? Yung kay Hezekiah? For the sake of who I am, Lord, gagawin mo ito sa 2025. Wow. Kasaludo akong pabaliktad sa'yo. Paglabas mo dito, may mga nakasalubong kang nakakainit ng ulo. Baka hindi mo mapigilan yung sarili mo. Ay, ito ba? Ito ba? Ano? Ito ba yung gusto mong alalahanin ko? Pero napakaganda po. Napakaganda pong pagsalubong ng 2025. Dala-dala ang katotohanan na kung sasagutin ka ng Diyos for the sake of His name, dahil tapat siyang Diyos sa buhay mo. And for the sake of Jesus Christ, guaranteed, lahat ng pangako ng Diyos, yun ay yes sa buhay mo. Okay po? Ang ganda po, nasa Old Testament tayo, pero nadadala po tayo sa New Testament time. Okay po? So sige po, tingnan natin. Tuloy po natin. Ito, may kamangha-mangha lamang po dito, ano? Pumunta po tayo sa 2 Kings ulit. May kamangha-mangha lang po dito. Natutuwa po ako sa ginawa ng Panginoon dito, ano? Ano na ako? Verse 7. Then Isaiah said, take a lump of figs. So they took and laid it on the boy and he recovered. Alam niyo po ang sakit ni Hezekiah kung bakit mamamatay siya? Ano niyo po? Pigsa. Isang pigsa. Very particular po tayo dito. Boy lang po nakalagay, singular. Isang pigsa. Sabi ko sa Panginoon, nung inaharal pa ninyo, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, sa tanang buhay ko, sabi ko, as nagtatrabaho sa ospital, parang wala naman po akong nakitang namatay sa isang pigsa. Ano po ang dahilan? Mamamatay ba talaga si Hezekiah dahil sa pigsa? May nakita na po kayong namatay ng pigsa? Baka nasa utak. Tinatanong ko matagal kong sabi ko, gusto mo ba talagang mamatay na si Hezekiah? Yun pala talagang kalooban nyo? At ito ba, Lord, sabi ko, ano naman? Pigsa? Yun ang ikamamatay mo? Pag pinamalita, anong kinamatay? Pigsa. Infection. Ang pigsa po, pag nawala na yung pas, wala na. Matutuyo na kagad yun. Hindi na po aakyat yun sa sistema mo. Sabi ko, Lord, bakit? Ano kaya? Sabi ko, ano kaya ang dahilan? At kung matagal ko pong tinatanong, Lord, ano po ang dahilan? Alam niyo po, hindi ko alam kung anong dahilan at ano ang explanation hanggang sa naranasan kong magkaroon ng pigsa. Dito sa paa, alam niyo po, mga batid, ang pigsa hindi nakakamatay. Pero napakasakit. Alam niyo po tinuturo ng Panginoon sa akin? Sa akin lang ha? Sa akin lang po. Sa akin lang po ito. Ewan ko lang, no? Sa akin po ito. Ang itinuro sa akin ng Panginoon, hindi nakamamatay yung pigsa, pero napakasakit. Nasa sobrang sakit, magtatanong ka, Lord, ano po ang nangyayari? Magtatanong ka, Lord, okay naman ako. Bakit ko nararanasan ito? Yun ang sinasabing self-righteousness. Mga kapatid, ano po ang pahiwatig, ano po ang pahayag dito? Kung okay ang buhay mo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos. Dumating po sa point kung saan masakit, tatanungin mo, Lord, lagi naman ako nasa gawain. Nandun naman ako sa prayer meeting, nandun sa Bible study, sa service. Bakit nangyari ito? Ang sakit-sakit. Bakit ang sakit, Lord? Alam niyo po kung gusto mong ipahayag sa akin ng Panginoon, no? Kung okay ka, hindi dahil sa ginagawa mo. Kung okay ka, dahil sa akin. Doon ko muna realize yun.
Yun po ang gustong isend sa akin na message ng Diyos. Na kung okay ang kalagayan ng buhay mo, hindi dahil sa'yo, dahil sa akin. Inalaw ng Diyos yun para ma-realize mo, okay ka, dahil sa akin, hindi dahil sa'yo. Okay po? So, tingnan natin. Ito na. Verse 8 na po ba tayo? Ito na, grabe itong verse 8 na to. Nagtagal po yata tayo, no? And Hezekiah said to Isaiah, "What is the sign that the Lord will heal me and that I should go up into the house of the Lord the third day?" Humingi po ng sign. Gano'n po ka? Ito ang salita ng Diyos mula sa propeta. Tinanggap mo yung salita, tapos sasabihin mo, "Lord, bigyan mo ako ng sign." Ano po ang gusto mo iparinig? Anong gusto mo iparating sa Diyos? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kailangan mo pa ng sign? Ganun pa man Sa atin, kailangan, minsan gusto mo, "Lord, ito ba yung sign? Sign na ba ito, Lord?" Pag ito naging ganito, ito na yung sign. Hindi po ba sapat yung salita ng Panginoon? Kailangan mo pa ng sign sa buhay mo. Pero ganun pa man, bumaba po ang Diyos sa level ni Hezekiah. Sige, gusto mo ng sign? Bigyan kita. Pero hindi na po applicable sa panahon natin ito, ha? Magtatapos po tayo. Sige, gusto mo ng sign? Pagbibigyan ka ng Diyos. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos? Grabe po ang ginawa ng Diyos. Tignan niyo. Verse 9. Then Isaiah said, "This is the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing which He has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees?" Maaaring na po ito. Andiyan pa kayo? Sabi po ni Isaiah, ito ang senyales na itotoo at ang salita ng Diyos mangyayari sa iyo. Ang anino ba ibabagsak 10 degrees? Gusto mong bumagsak yung anino 10 degrees o gusto mong bumalik yung anino 10 degrees? Sabi po ni Hezekiah, and Hezekiah answered, "It is an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go backward 10 degrees." Andiyan pa kayo, mga engineer? Sabi po ni Hezekiah, madali lamang sa Diyos. Parang sinasabi niya, madali lang ang anino go forward. Forward po ba yung pagkakaano dito? Go forward, backward. Amen? Amen. Nasaan ako? It's an easy thing shadow to go down 10 degrees. Sabi niya, it's easy na yung shadow mo is will go down 10 degrees. Alam niyo po kung bakit easy yon? Kasi ang rotation po, bakit po kayo may shadow? Saan po galing yung shadow mo? Sa araw. Umiikot din pa, di ba? Yung mundo natin. Yung araw po, galing po sa araw kasi pag nandito yung araw, may shadow ka. Ang normal pong ikot, kaya sabi po ni Hezekiah, ang normal na ikot, kapatid ko, yun ang normal eh. Madali lang na bumaba yung shadow ko. Kasi yun ang rotation po ng araw. Sabi po ni Hezekiah, let my shadow go backward 10 degrees. Ano po ginawa ng Diyos? And Isaiah prophet cried out to the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down to the sundial of Ahias. Alam niyo pong ginawa ng Panginoon? Yung normal rotation po ng araw, binaliktad po ng Diyos para bumalik po yung anino po ni Hezekiah. Grabe. Grabe. Isang napakatindi, it's a supernatural sign, kapatid, na yung araw, binalik ng Diyos. Yung pag-ikot ng mundo, ano po bang umiikot? Yung mundo, yung araw. Yung mundo pala. Sorry, hindi, yung mundo, fix pala po ang araw. Yung earth po ang umiikot. So yung araw, yung earth po ang bumalik ng pag-ikot. So kung ganito yung spin ng earth, yung senyales na gusto iparanas ng Panginoon kay Hezekiah, binalik niya po yung earth. Grabe mo, ano? Alam niyo po, grabe naman, Lord, yung senyales na yun. Magdududa ka ba kung gano'n ang senyales na gagawin ng Diyos sa inyo? Kayo po, Lord, anong sign? Tapos, binalik ng Diyos yung rotation ng earth. Magdududa ka pa ba? Hindi na. Sabi ko, Lord, grabe po yung pagpapatunay nyo ng senyales kay Hezekiah. What about in our time? Alam niyo po kung ano po ang senyales that God will do it in our time? Ito po, dito po magkukonclude. Ang Diyos po, sa book of Hebrews chapter 1, verse 1, hindi na po gumagamit ng Diyos ng senyales. Hindi na po gumagamit ng Diyos ng visions, ng dreams. Hindi na po siya gumagamit kasi meron ng Biblia.
Yun nga po pag-aaral ng nakaraan na narinig ko lamang po, nangangusap pa ba ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip? Ano pong tawag? Yung kay Pastor Dan. Meron pong sumabat doon na kung nangangusap pa rin ang Diyos sa panaginip, matulog na lang tayo. Matulog na lang tayo. Bakit ka pa magbabasa? Matulog na lang tayo. Sa panaginip na lang tayo mag-usap. Yung aming pastor, may nakakita sa subdivision namin, pastor, na panaginipan kita, pumunta ka rito. Hindi ko, ay sorry Lord. Pinag-pray mo ito, sabi niya. Sige, pupunta kita din sa panaginip. So, tingnan mo natin, tingnan mo natin. Ano pong nangyari? Ang sinabi po ni Hezekiah, bigyan mo ako ng sign, Lord. Akma pa rin mabuba sa ating time na yun. Hindi na po yun akma. Pero we have the greatest sign that God will do it for your life. Ano po yun? The cross of Jesus Christ. Kung gusto niyong makakita ng sign, look at the cross of Jesus Christ. Yan ang sign na gagawin ng Diyos yun sa buhay. Kasi po alam niyo po bakit? Romans 8:32. Basahin ko lamang po sa Romans 8:32. At dito po ako magtatapos. Pasensya na po kayo na na-enjoy ko lamang po yung pagbabahagi sa salita ng Panginoon. Romans 8:32. Ano po sabi? Iyon. Sino po may favorite niyan? He, ang Diyos daw, who did not spare His own Son, Jesus Christ, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? So ito po sa Tagalog, kung ang Diyos nga, hindi niya ipinagkait si Jesus na anak niya, paano pa kaya yung mga mumunting bagay na hinihingi sa Diyos? Gising po kayo, gising tayo. Kung ang Diyos nga, ibinigay niya si Jesus Christ na anak niya, yun yung pinakamalaga. Binigay niya sa atin ng libre. Muni-muni niyo, paano pa kaya yung mga bagay na hinihingi niyo sa Diyos? Hindi niya kaya ito ibibigay? Nandiyan po kayo? Amen. Yung example ko nga, kung kaya mong ibigay yung house and lot ko sa'yo, tapos nung humingi ka ng tuyo, hindi kita kayang bigyan, there is something wrong with me. Kaya ko ang ibigay yung house and lot ko, tapos nung humingi ka ng tuyo, hindi ko kayang ibigay sa'yo. Parang wala po sa hulog, gano'n. Ito nga po ang sinasabi, para lang maintindihan natin, kung si Jesus nga na anak ng Diyos, kaya niyang ibigay sa inyo ng libre. Paano kaya yung mga mumunting kalulingan ninyo sa buhay? Hindi niya kaya ito ibibigay? Kaya po, this is the greatest sign that we have. Lord, gagawin mo ba? Look to the cross. Dahil sa cross mo makikita, give up ko yan sa'yo. Yung kayang hinihingi mo sa akin, hindi ko kaya bigay sa'yo. That is the greatest sign na pwede natin maalala. Huwag na kayo maghanap ng sign. The sign is the cross and death of Jesus Christ. That is the greatest sign of all. Na yun, sinacrifice ng Diyos yun. Binigay niya yun sa'yo ng libre. Tapos ngayon, ito lang yung kahilingan mo sa Diyos. Lord, ibibigay mo ba? Anong sign, Lord? Look to the cross. Okay po? Sabi mo, binigay niya yung the greatest gift. Sinacrifice niya yun. Binigay niya yun ng libre. Libre. Tapos ito yung kahilingan mo, Lord. Ibibigay mo po ba itong hinihingi ng heart ko? May sign po ba? Pahingin ng sign, Lord? Lahat na ng sign. Lord, pagalawin mo nga yung upuan. Mga ganun sa, kapatid, you don't need sign. The greatest sign, it has already been displayed. That is the cross and the death of Jesus Christ. Yun yung sign ng Diyos na yung kahilingan po ng puso ninyo, kaya niyang tugunan at tutugunan niyo. Amen? May natutunan po ba? Amen. Wala na pong sign. Ayun na yung sign. The cross and the death of Jesus Christ. That is the sign. Okay po? Lord, gagawin mo ba ito? Sa tingin mo, anak, ginawa ko nang ibigay ang kabugtong kong anak. Yung kaya, hindi ko kaya gawin sa buhay. That is the sign. Greatest sign from God. Okay? Okay po tayo? Sige po, tayo po ay breakdown ko lang
Sa paglapit natin sa Diyos, ang pagpapakumbaba laging may puwang sa puso ng Diyos. Pagpapakumbabang pinagmulan ay pananalangin at pagluha sa Diyos. Hindi kakalimutan ng Diyos yan. Habang ako po ay nagdadrive papunta rito, may pinabalik lang sa akin ng Panginoon. Siguro pwede mong ipakitang matapang ka sa harap ng tao. Okay? Pero sa harapan ng Diyos, huwag mo ipapakitang nagtatapang-tapangan ka. Kasi, alam niyo po kung bakit? Sabi ni Paul, ang pwede ko lang may pagmayabang sa Diyos, yung kahinaan. Kasi bakit? Sa kahinaan na ito, dito ko nararanasan ang ganap na kalakasan ng Diyos sa buhay. Sige, matapang ka sa matapang ka. Pakita mo sa tao, walang problema. Pero pagdating sa Diyos, kapatid, pakita mo ang pagpapakumbabag, kailangan mo ang Diyos. Okay po? Okay. May puwang po yan. Huwag po kayong mag-alala. Bilang ng Diyos ang iyong mga luha. At ang kadahilanan bakit sasagutin tayo ng Diyos for 2025, for the sake of His name, tapat siya. Kahit na hindi ka tapat, hindi magbabago ang katapatan niya. Sabi ko nga po mga kapatid, ikaw na tao, hindi mo kayang baguhin ang ugali ng Diyos. Tao ka lang, kapatid. Hindi mo siya kayang baguhin. Mas mataas ang Diyos kaysa tao. Ang lagay mga kapatid ay dahil sa buhay mo, dahil nagpasaway ka, dahil ito yung naging life mo, ibig sabihin magbabago ang karakter ng Diyos dahil sa'yo? Hindi po. Tao ka na kapatid. Hindi mo kayang baguhin ang totoong karakter ng Diyos. Kahit na ikaw ay hindi tapat, sabi ng Biblia, mananatiling tapat ng Diyos dahil yun siya. For the sake of who He is. Okay po? Pangalawa pong dahilan, for the sake of Jesus Christ na nasa inyo. Wow! Wala na po tayo sa picture, kapatid ko. It's all about God. It's all about Jesus Christ. Pangatlo po, huwag na kayong humingi ng sign. Dahil the greatest sign, andyan na po. The cross and the death of Jesus Christ. Okay na? Tayo po ay manalangin. Aming Diyos kami nagpapasalamat, Lord. What a word for 2025, O God. Kaya mo, Panginoon, na magrema ito sa aming mga puso. Maging aware kami, Panginoon, na ang kanyang kadahilanan kung bakit kayo magiging tapat ay hindi dahil sa amin. Totoo po yun, Lord. Wala po kaming pwedeng akuin, Lord God, na papuri sa aming mga sarili. Kilala po namin ang aming mga sarili. Kilala po namin ang aming mga sarili, O Diyos. Kilala po namin ang aming mga sarili. Kami po, O God, ay umaasa lamang hindi sa aming mga sarili, kundi sa katapatan niyo sa buhay namin, O Diyos. Salamat, Lord. We are just inviting, Lord, kung sino ka sa aming buhay. Salamat, Lord. And also, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil ang dahilan kung bakit mo kakatunan, Panginoon, yung aming pong mga mumunting kahilingan, especially inside our hearts, O God, ay para sa kapakanan ng pangalan mo at para sa kapakanan ng aming Panginoong Hesus na tinanggap namin sa buhay namin. Salamat. Wala na po sa amin ang pressure at burden, O God. All glory to your name, Panginoon. O God, salamat din po sa the greatest sign that we have seen, Lord. Hindi na po namin kailangan makakita. Nandyan na po, Panginoon. Pinakita niyo the greatest sign, that is the cross, the death of our Lord Jesus Christ. Yun po yung garantiya na give up mo yung pinaka-treasure po ninyo, your Son, Jesus Christ. Give up niyo po yun. How much more, Panginoon, yung mga momenting desire ng aming puso. That is the greatest sign, Lord, na pwede namin po alalahanin. Salamat. Purihin ka, Lord, sa aming pong buhay. Lord, we believe marami po kayong nilaan na plano. O God, sa taong ito, 2025, Lord, dalangin ko lamang po, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord. May we dwell more and more into your words, O God. At sa aming pong pagdudwell sa mga salita nyo, makasumpong kami ng mga pangako nyo na panghahawakan namin until the end of this year, O God. Lord, we are looking forward kung paano nyo po kakatagpuin at kung paano nyo po i-complete itong pangakong ito, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, na magtitiwala po kami. Itaas mo ang aming pagtitiwala, Lord, sa inyo pong gagawin at sa inyo pong ginagawa sa buhay namin. We just give you praise, Lord, in everything. We just give you glory, Lord. Salamat po. This is all we pray in Jesus' name. Amen.